Tumigil ka. Kung may ginagawa ka ngayon, itigil mo muna. Hindi ito para sa lahat ng nakikinig. Ito ay para sa iyo. May bigat kang matagal ng dinadala na hindi nakikita ng mga tao sa paligid mo. Sa labas, mukhang ayos ka. Sa loob, may bahagi mo na pagod na sa paghihintay. Pagod na sa pag-asam. Pagod na sa pag-iintindi sa mga pinto na parang laging kalahating bukas, kalahating sarado. At ngayong gabi, hindi ka dinala rito para maligaw. Dinala ka rito para makarinig ng isang bagay na magbibigay ng pangalan sa nangyayari sa iyo. Sa dulo ng pakikinig na ito, makikilala mo ang mga palatandaan na matagal nang sumusunod sa iyo. Mauunawaan mo ang isang paulit-ulit na pattern na hindi mo pa napapangalanan. At may isang deklarasyon akong ibibigay na tatama mismo sa pinakailalim ng iyong kalooban. Manatili ka sa akin. Hindi ito basta mensahe lamang. Ito ay isang pagtawag sa tamang sandali. May mga salita na dumarating hindi dahil naghahanap tayo, kundi dahil may naglalapat sa kanila sa oras na handa na tayong makinig. At ang salitang naririnig mo ngayon ay dumating sa iyo nang may layunin, hindi aksidente. May 3 bagay na kikilalanin mo bago tayo matapos. Makikilala mo kung bakit ilang ulit mo nang nararamdaman na may nagbabago sa loob mo kahit walang nakikita sa labas. Mauunawaan mo kung bakit parang may pagitan sa pagitan mo at ng mga sagot na matagal mo nang hinihintay. At maririnig mo ang isang pangungusap na parang selyo sa isang pintuang matagal mo nang kinakatok. Hindi ka nandito dahil sakto lang ang oras. Nandito ka dahil may parte sa iyo na matagal nang gising at ang bahaging iyon ang unang nakarinig bago pa man umabot ang isip mo. Ang mensaheng ito ay tila dumating sa gabi, pero ang totoo, matagal na itong papalapit sa iyo. May mga gabing may gumuguhit na kakaiba sa iyong dibdib, parang may marahang paglingon ang buhay sa direksyon mo. Parang may bagay na hindi mo maipaliwanag pero naroon. At kapag may ganyang pagdalaw, ang tanging tamang gawin ay huwag tumakas mula sa pakiramdam, kundi kilalanin ito. May mga araw na bigla kang napapamulat sa parehong oras, tila parang may tahimik na pagtawag na hindi mo naman inimbita. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Saan nagigising ka na mabigat ang dibdib, hindi dahil sa panaginip, kundi dahil may natira sa hangin na hindi mo kayang ipaliwanag. Hindi ka sira, hindi ka basta balisa, may bumabangon sa loob mo na matagal nang gustong maramdaman bago pa maunawaan. At mapapansin mo rin na sa gitna ng karaniwang araw, may biglang lungkot na dumarating na walang malinaw na dahilan. Nasa gitna ka ng gawain, ng usapan, ng trabaho, pero may sandaling parang humihiwalay ang puso mo sa ingay sa paligid. Hindi iyon kahinaan. Madalas, iyon ang paraan ng kaluluwa mo para sabihing may mas malalim na bagay na kumakatok. May mga usapan ding dati ay mahalaga, pero ngayon ay parang malayo na. May mga pangakong sinabi noon na ngayon ay nananatiling tunog na lamang, walang laman, walang init. Napapansin mong hindi ka na kayang dayain ng mga salitang mababait pero walang bigat.
Iyon ay hindi kapaitan, iyon ay paglilinaw. Unti-unting inaalis sa iyo ang kayang magpanggap, ngunit hindi kayang magpasan. At oo, mapapansin mo rin ang pag-ulit ng mga bilang, oras, at mga maliliit na pagkatok na parang may sinusulat ang langit sa gilid ng iyong araw. Hindi mo ito napapangalanan agad, pero napapansin mo. At kapag napapansin mo na ang isang bagay ng paulit-ulit, hindi na iyon basta pagkakataon lamang. May sinisikap itong ipaalala sa iyo. Ang mga palatandaang ito ay hindi parusa. Hindi sila babala na may mali sa iyo. Mas madalas, ang mga ito ay kumpirmasyon na may mas malalim na gumagalaw kaysa sa nakikita ng mata. Ipinapakita nila na ang puso mo ay hindi nananaginip lang. May kinikilala itong totoo kahit hindi pa ito napapahayag. Kaya huminga ka ng dahan-dahan, huwag mong puwersahin ang pag-unawa. Hayaan mong mapunta ang narinig mo sa lugar na matagal nang naghihintay na makumpirma. Kung kahit isa sa mga ito ay tumama sa iyo, kung may isang sandali na naramdaman mong bumigat at bumukas ng sabay ang iyong dibdib, itype mo sa mga komento ang salitang 6 na 88. Ang maliit na tugon na iyon ay hindi lang salita. Ito ang tahimik mong pagsang-ayon sa katotohanang umabot sa iyo ang mensahe. I-type mo ang 6 na 88 tapos bumalik ka agad sa akin. Ngunit sa ilalim ng mga palatandaang ito, may isang mas malalim pang pattern. At kapag nakita mo ang pattern, makikita mo rin kung bakit hindi sapat ang basta pagtitiis lamang. Sa ilalim ng lahat ng ito, may iisang ugali ng puso na paulit-ulit na bumabalik. Hindi ito pagiging mahina at hindi rin ito simpleng kawalan ng tiyaga. Ito ay ang matagal ng pagkapit sa mga bagay na dapat sana matagal mo nang nilisan dahil may bahagi sa iyo na natutong maghintay sa mga pinto na hindi naman talaga para sa iyo. Kaya kahit pagod ka na, nananatili ka pa rin. Kahit alam mo na, umaasa ka pa rin. Kahit nararamdaman mo na ang lamig ng hangin, sinusubukan mo pa ring gawing tahanan ang isang pasilyong hindi mo naman talaga tinirhan. Iyan ang pattern, ang tahimik na paghahabol sa kapirasong katiyakan, kahit ang buong katawan mo ay pagod na sa hindi malinaw. Ang paulit-ulit na pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga bagay na sa simula pa lang ay hindi naman buo. Ang pag-asa na kung ikaw pa ang mas magiging maunawain, mas magiging tapat, mas magiging maamo, bigla ring magbabago ang lahat. Ngunit hindi laging ang kabaitan mo ang kailangang dagdagan. Minsan, ang kailangang putulin ay ang lumang paraan ng paghihintay. Makikita mo ito sa halos bawat bahagi ng buhay mo, sa relasyon na hindi mo agad mabitawan kahit matagal ka nang hindi pinapakain ng buo, sa pangakong paulit-ulit na ipinapakita sa iyo pero hindi naman talaga tinutupad, sa pagod na parang hindi mo pwedeng ipakita sa iba dahil sanay kang maging malakas. Sa mga gabing ipinapaliwanag mo sa sarili mo kung bakit ka dapat magtiis pa, kahit alam ng loob mo na may bahagi kang unti-unting nauupos. At hindi mo ito kasalanan. Maraming beses natutunan mo lang kung paano mabuhay sa ilalim ng limitadong pagtingin ng iba. Natuto kang maghintay ng tahimik, natuto kang hindi agad umalma, natuto kang intindihin ang lahat bago ang sarili mo. Kaya kapag tinawag ka ng buhay na bumitaw, parang may naririnig kang luma at mabigat na umiingay sa loob mo. Hindi iyan kababawan, iyan ay nakasanayang pagprotekta sa sarili na matagal nang umiiral. Ngunit may halaga ang bawat araw na nananatili ka sa ganitong pattern, nauubos ang lakas na dapat sanay para sa mas malinaw na pagsisimula. Nasisikipan ang loob mo sa mga bagay na hindi naman nagbibigay ng tunay na paghinga. At unti-unti, nagiging normal ang pagkapagod hanggang sa makalimutan mong may uri ng kapayapaang hindi kailangang ipaglaban bawat umaga. Ngunit may isa pang antas. Sa ilalim ng pattern na ito may ugat at ang ugat na iyon ay mas matanda kaysa sa alinmang sitwasyong kasalukuyan mong kinabibilangan. Isipin mo ang iyong buhay na parang isang bakuran na matagal nang may pinto. Hindi lang ordinaryong pinto,
kundi isang pintuang minsang nagbukas at nagsara sa panahon na wala ka pang sapat na boses para pumili. Sa bakurang iyon, may mga bakas ng paa na hindi mo ginawa, mga tunog na hindi mo pinili, mga aral na ibinaba sa iyo bago ka pa nagkaroon ng pagkakataong magtanong. At habang lumalaki ka, ang bakuran ding iyon ang naging tanawin ng iyong pagtitiis. Sa bakurang iyon, may isang lumang bakod na minsang itinayo para protektahan ka, pero kalaunan ay naging hadlang na rin. Iniisip mo noong una na ang bakod ay seguridad. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging malinaw na ang ilang proteksyon ay may kapalit na maliit na espasyo para sa paghinga. Kaya ang hindi mo masabi nun, ang hindi mo maipagtanggol nun, ang hindi mo mapalabas nun, doon nagsimulang maimbak. Parang mga bulaklak na hindi nasikatan, hindi dahil walang buhay, kundi dahil kulang sa liwanag. At doon galing ang ugat ng lahat. Hindi ka lang natutong manahimik, natutunan mong manahimik upang manatiling ligtas. Hindi ka lang natutong maghintay, natutunan mong maghintay dahil noon ang paggalaw ay may kasamang panganib. Kaya ang tinig mo ay hindi nawala, pinahina lang. Ang hangarin mo ay hindi namatay, tinabunan lang ng mga araw na mas kailangan mong mag-ingat kaysa magpahayag. May mga sandaling ang bakuran na ito ay parang tahimik na tahimik, pero ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Katahimikan iyon na may bit-bit na lumang takot. Kaya sa bawat pagkakataong may paparating na pagbabago, may bahagi sa iyo na naninikip agad. Hindi dahil ayaw mo sa pagbabago, kundi dahil maalala ng katawan mo ang mga panahong ang pagbukas ng pinto ay sinundan ng pagkapahiya, pagkalito o pagkawala ng direksyon. Ngunit pakinggan mo ito ng mabuti. Ang ugat na ito ay hindi kaparusahan, ito ay pinanggalingan. At ang pinanggalingan ay maaaring mapangalanan nang hindi ka nito tinatali habang buhay. Kapag nakita mo ang bakod, hindi mo na kailangang ipagkamaling ikaw ang bakod. Kapag nakita mo ang lumang pinto, hindi mo na kailangang manirahang nakatayo sa harap nito. Kung ang bakurang ito ay biglang naging malinaw sa iyong isip, kung nakita mo kung paano ka matagal nang nakatayo sa labas ng sarili mong pinto, i-type mo ang mga salitang nakikita ko ito. Huwag mong gawin bilang palatandaan ng pagtatapos lamang, kundi bilang sandaling kinikilala mo na ang tinig na matagal mong pinatahimik ay muling bumabalik sa iyong kamalayan. I-type mo ito. Tapos bumalik ka agad sa akin. At ngayon doon na tayo sa pagbabalik. Dahil ang isang bakurang naliwanagan ay hindi na kailangang manatiling sarado. Kapag may liwanag na sa hangganan, may daan ng masusundan. Ang solusyon ay hindi isang mahabang listahan ng mga gawain. Hindi ito simpleng mas maraming pagsisikap, mas maraming pagpipigil, mas maraming pag-oorganisa ng sarili hanggang sa maubos ka. Ang solusyon ay pagbabalik. Pagbabalik sa tama mong lugar. Pagbabalik sa tinig na hindi mo kailangang hingin sa iba. Pagbabalik sa kapanatagan na hindi nakabase sa pagiging perpekto mo. Hindi mo kailangang patunayan na karapat-dapat ka muna bago ka payagang huminga ng maluwag. Hindi mo kailangang ipaglaban ang bawat pahinga na kailangan mo. Hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng dating bigat upang mapatunayan na malakas ka. May mga bagay na natatanggap lang kapag tumigil kang ipilit na ikaw ang magtatapos sa lahat. May mga pintong bumubukas hindi kapag sinipa mo, kundi kapag tumigil ka sa pagtayo roon na parang nakakulong ka sa dating kwento. Ang una mong ginagawa ay hindi magmadali. Ang una mong ginagawa ay kilalanin. Pangalanan mo ang nararamdaman mo ng walang hiya. Sabihin mo sa loob mo na may pinanggalingan ng pagod na ito at hindi mo kailangan ikubli ang banggaan ng iyong puso sa mga lumang inaasahan. Sa sandaling kilalanin mo ito, nagsisimulang humina ang kapangyarihan ng lumang puwersa sa loob mo. Ang ikalawa mong ginagawa ay panatilihing bukas ang bakuran ng iyong pansin sa mga bagay na nagbibigay buhay.
Alagaan mo ang katahimikan na hindi nananakot. Pakinggan mo ang mga salitang naglilinis sa halip na nagpapabigat. Pumili ka ng mga desisyong hindi nanggagaling sa takot na maulit ang nakaraan, kundi sa tahimik na pagkilala na may bago ka ng pinanggagalingan. Hindi ito pagtalikod sa nakaraan. Ito ay paglalagay dito sa tamang lugar. At habang ginagawa mo iyan, matututunan mong ang lakas ay hindi laging sigaw. Minsan, lakas ang malumanay na pagtanggi sa kung ano ang muli na namang gustong pumasok ng walang pahintulot. Minsan, lakas ang tahimik na pagbabalik sa sarili mong pinto at ang pananatili roon hanggang sa maramdaman mong ligtas ka na muling huminga. Kung may bagay sa loob mo na biglang nanatili sa lugar nito, kung may lumang pinto na hindi na ganoon kalakas ang tawag, sabihin mo sa mga komento na nasa akin na. Huwag mo itong sabihin bilang pangarap lamang. Sabihin mo bilang pagkilala na ang mga pirasong nagkalat ay unti-unti nang bumabalik sa kanilang tamang ayos. I-type mo ito, tapos bumalik ka agad sa akin. Dahil may isang paghahandang tahimik na nagaganap sa loob mo at hindi mo kailangang ipilit ang pagbubukas nito. Ang pagbubukas ay dumarating kapag tumigil ang pag-aaway sa loob. Kung ang narinig mo ay parang isang kumpirmasyon, kung ang mismong bigat na matagal mo nang kinikilala ay ngayon ay mas malinaw na ang hugis, hayaan mong ang pag-ayon mo ay maging amen na walang salita. Hindi bilang-bilang, hindi bilang sukatan, kundi bilang tahimik na pagsang-ayon na tama ang pagkakakilala sa iyong pinagdaraanan. Huminga ka ulit. Huwag mong madaliin ang pagtanggap. Hayaan mong ang katotohanan ito ay dumapo sa lugar na matagal mo nang pinapasan ng mag-isa. May isang tao kang naisip habang binibigkas ko ang mga salitang ito. Maaring siya ay tahimik, ngunit pagod na. Maaring siya ay laging nagbibigay, ngunit bihirang mapansin. Maaring siya ay nakatingin sa mundo na may ngiti, ngunit may sikretong paghahanap sa loob na walang nakakaalam. Kung may mukha kang naalala, iyon ay hindi aksidente. Ipadala mo ito sa kanya hindi bilang mungkahi lang, kundi bilang paghahatid. Ipadala mo ito sa taong matatag sa panlabas, tahimik sa gitna at pagod sa hindi nakikitang pakikipaglaban, dahil ang mensaheng ito ay hindi para itago. Ito ay para maabot ang taong kailangang makarinig na hindi siya nabigo, hindi siya huli, at hindi siya nakalimutan. Ang parehong salita na umabot sa iyo ng napapailalim ay maaari ring umabot sa kanya ng eksakto sa oras na kailangan niya. At ngayon, narito ang selyo na unti-unting nabuo sa buong pakikinig mo. Ang nalaman mo ay hindi para pagdudahan, ito ay para tanggapin. Ang kinilala mo ay hindi para ibalik sa luma, ito ay para ilagay sa bago. At ang pintuang matagal mong tinitingnan ay hindi na kailangang takutin ka pa. Bago ito magsara, itype mo ang mga salitang ako ang pinili. Hindi bilang hiling, hindi bilang pagtatangka, kundi bilang kumpirmasyon na may lugar na para sa iyo na hindi mo na kailangang ipaglaban sa dating paraan. Itype mo ito ng dahan-dahan at hayaang gawin ng iyong mga daliri ang alam na ng iyong espiritu. At pakinggan mo ang basbas na ito. Ikaw ay binubuksan sa tamang oras. Ikaw ay nililinis mula sa bigat na hindi mo na kailangang bitbitin. Ikaw ay inilalapit sa katahimikang hindi ka kinakalaban. Ikaw ay ibinabalik sa siglang hindi mo kailangang humingi ng paumanhin dahil naroon pa rin. Ikaw ay hindi basta nakaliligtas. Ikaw ay tinatawag na tumayo ng buo. Ikaw ay pinapanatag habang natututo kang bumitaw. Ikaw ay pinapalakas habang natututo kang pumili. Ikaw ay pinapahinga habang natututo kang kilalanin ang pinto na para sa iyo. Ikaw ay dinadala sa lugar na matagal mo nang nararamdaman, ngunit ngayon mo palang ganap na nakikita. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong katulad mo ang tahimik na nakakarinig. May mga matang hindi nakikita ng marami pero kita ng langit.
May mga taong matagal nang naghihintay sa pagbukas na hindi maipaliwanag ng kahit sino, ngunit ngayon ay nararamdaman nilang may pagliko na sa daan. At kung ikaw iyon, hindi ka nag-iisa. Ito ay selyado na. Sa paglipat mo mula sa lumang pintuang iyon, may isang bagay kang hindi mo pagganap na nasasabi sa sarili mo at ngayon ay oras na. Hindi lahat ng saradong daan ay pagtanggi. Hindi lahat ng naantalang sagot ay paglimot. Minsan, ang bigat ng paghihintay ay hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig, kundi dahil may inililipat na mas mabigat kaysa sa gusto mong dalhin. At kapag dumating ang tamang oras, bigla mong mauunawaan kung bakit hindi ka pinilit pumasok sa maling silid. Ikaw ay hindi naparito para maipit sa lumang kwento mo. Ikaw ay naparito para makita na ang dating landas ay hindi na ang iyong wakas. At kapag nagsimulang luminaw ang katotohanan iyan, may mga lumang takot na hindi na kasing ingay ng dati. May mga lumang pangamba na hindi na kasing bigat ng dati. May mga lumang tanong na hindi na kayang diktahan ang direksyon ng iyong puso. Kaya huwag mong maliitin ang tahimik na pagbabagong ito. Ang mga pagbabagong pinakamahalaga ay hindi laging maingay, hindi laging dramatiko, hindi laging may araw na agad na sumisikat. Minsan, ang pagliko ng buhay ay nagsisimula sa isang mahinang katiyakan sa loob mo na hindi mo na kayang tanggihan ang totoo, at ang totoo sa iyo ay matagal nang kumakatok. Marahil ay may bahagi sa iyo na matagal nang nasanay na ang pagbabago ay dumadaan lamang pagkatapos ng matinding pagod. Marahil ay may bahagi sa iyo na naniniwalang kailangan mo munang maubos bago ka payagang magpahinga. Ngunit ngayon, pakinggan mo ng mabuti. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para mapatunayan na karapat-dapat kang mabago. Ang pagbabago ay hindi gantimpala sa pagkasira mo. Ito ay paanyaya sa iyong pagbabalik. At ang pagbabalik na ito ay may sariling ritmo. Hindi ito minamadali. Hindi ito pinipilit. Hindi ito hinahatak sa pamamagitan ng takot. Ang pagbabalik ay dumarating kapag handa ka ng ituring na totoo ang matagal mo nang nararamdaman, na may higit pa sa kung ano ang pinapayagan ng lumang pinto, at may mas malawak na hangin kaysa sa dating silid ng iyong pagod. Kaya ngayon, hayaan mong ang iyong dibdib ay hindi na maging bilangguan ng iyong hiya. Hayaan mong ang iyong paghinga ay maging mas malalim kaysa sa mga paliwanag mo sa sarili. Hayaan mong ang iyong mata ay tumingin sa unahan ng hindi agad humihingi ng pahintulot sa nakaraan. Dahil kung may isang bagay na malinaw na ngayon, ito ay ito. Hindi ka dapat magpakita ng maliit upang maging ligtas. May mga sandali na ang pinakanakakabiglang kapayapaan ay dumarating kapag tinatanggap mo na ang ilang pintuan ay hindi para sa iyo at hindi iyon kabawasan sa iyong halaga. Iyan ay paglilinis. Iyan ay pagtitipon muli ng iyong lakas. Iyan ay pag-uwi sa sarili mong hangganan, kung saan hindi ka na nagmamakaawang manatili sa mga lugar na matagal ka nang pinapalayas ng katahimikan. At sa mismong sandaling iyon, may paghinga kang maririnig na parang matagal nang naipit. Hindi ito galing sa labas. Galing ito sa loob mo. Galing ito sa bahaging matagal nang pinipigil, pinapahina, at pinapakalma upang huwag masyadong umasa. Ngayon, hindi na kailangang manghingi ng pahintulot ang bahaging iyon para mabuhay ng muli. Maaari na itong tumayo. Kung may kusang pagluwag na lumitaw sa iyo habang binabasa mo ito, kung naramdaman mo na ang lumang bakod ay hindi na ganoon kataas, i-type mo ang mga salitang "nakikita ko ito" sa mga komento. Hindi iyon simpleng tugon lamang. Iyon ang sandaling pinapangalanan mo ang isang katotohanang dati ay nililiman ng takot. I-type mo ito at bumalik ka agad sa akin. Dahil kapag nakakita ka na, hindi mo na kailangang mabulag muli sa dating takot. Ang nakikita mo ay magbubukas ng pinto na hindi binubuksan ng sigaw kundi ng pagkilala. At ngayon ay maririnig mo ang isang bagay na mas malalim pa.
Ang buhay mo ay hindi na kailangang paikutin muli sa parehong sulok. May ibang direksyon na naghihintay at ang direksyong iyon ay hindi nangangailangan na iwan mo ang iyong katotohanan sa labas. Hindi ka pa rin humihinga ng lahat-lahat ng malaya kung hindi pa ayos lang. Hindi mo kailangang pilitin ang isang buong paglipat sa iisang sandali. Minsan, ang unang himala ay hindi ang agarang solusyon. Minsan, ang unang himala ay ang pagkaputol ng lumang paniniwala na nagsasabing wala ka ng ibang pwedeng puntahan. Ngayon, baka ito ang bahaging matagal mong hinihintay nang hindi mo alam. Ang susunod na paghinga mo ay hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Ang susunod na hakbang mo ay hindi na kailangang magmukhang desperado. Ang susunod na bukas na pinto ay hindi na kailangang ipaliwanag ang sarili sa mga dating takot mo. Ito ang bago, tahimik, malinaw at para sa iyo. Kung may tumama sa loob mo, kung may umalingaw-ngaw na mas totoo kaysa sa sarili mong mga pangamba, sabihin mo, ang ako ay handa. Huwag mo itong isipin bilang pagsunod lamang sa isang linya. Isipin mo itong parang unang pagharap ng iyong loob sa isang bukang hindi na kayang isara muli ng lumang takot. I-type mo ito ng dahan-dahan at bumalik ka agad sa akin. Dahil sa pagtanggap na iyan, may nagbabago sa loob ng iyong pangalan, hindi sa papel, sa espiritu, hindi sa tingin ng iba, sa paraan ng iyong pagtindig. At habang tumatagal ang pagninilay mo rito, mas malaya mong mararamdaman na hindi ka na kailangang magmukhang maliit para lamang mapanatili ang kapayapaan. Ang kapayapaang hinahanap mo ay hindi nasa pagpapaliit sa sarili, nasa tamang pagpasok ito, nasa tamang pagtigil, nasa tamang paglabas sa mga silid na matagal nang hindi umaayon sa iyong paghinga. At ang ganitong paglabas ay hindi pagtalikod sa pag-ibig. Ito ay paggalang sa katahimikan na matagal mo nang dapat tinanggap. May mga taong magugulat sa iyo kapag nagsimula kang pumili ng mas malinaw, ngunit hindi sila ang sukatan ng iyong katotohanan. Ang sukatan mo ay ang bigat na unti-unting bumababa sa dibdib mo kapag hindi mo na ipinagpapalit ang kapayapaan mo sa kakarampot na pagtanggap. Iyan ang uri ng pag-uwi na hindi maipapaliwanag sa lahat pero mararamdaman ng totoo. At habang humahakbang ka palayo sa lumang bakuran, huwag mong kalimutan na ang kalinawan ay maaari ring maging lambing. Hindi mo kailangang maging matigas para maging malaya. Hindi mo kailangang maging malamig para maging buo. Hindi mo kailangang tapakan ang sarili mong damdamin para lang makaalis. Maaari kang maging malinaw at maamo sa iisang oras. Sa katunayan, ang tunay na lakas ay madalas may katahimikan. Hindi ito mapagmataas, hindi ito nagbabantang sisigaw, nakatayo lamang ito, nakatingin, nakakaalam. At dahil alam nito kung saan ito nanggaling, alam din nito kung saan hindi na ito babalik. Kung may mukha kang naisip habang sinasabi ko iyan, kung may isang tao sa isip mo na biglang lumitaw dahil siya ang laging pagod pero tahimik, laging nagbibigay pero bihirang mapansin, laging matatag pero may lihim na paghahanap sa loob, ipadala mo ito sa kanya. Huwag bilang rekomendasyon lamang, ipadala mo bilang paghahatid. Ipadala mo sa taong may pagod na hindi nakikita, sa taong may panalangin na hindi masabi, sa taong matagal nang naghihintay ng isang salitang hindi niya inaasahang marinig. Dahil ang mensaheng ito ay hindi kailangang manatili sa iyo lamang. Ang dumarating sa tamang oras ay may kakayahang dumating muli sa ibang puso na handa ring tumanggap. At sa ganoong paraan, ang natanggap mong liwanag ay nagiging daan din para sa iba. Ngayon, bago magsara ang sandaling ito, pakinggan mo ang huling pagkumpirma. Hindi ka pinahihintulutang mabuhay ng kalahati lamang. Hindi ka nilikha para laging nasa gilid ng sariling pintuan. Hindi ka tinatawag upang manatiling nakayuko sa mga lumang limitasyon.
May bagong simula na dumarating at sa bagong simula na iyon, mas malinaw ka, mas tahimik ka, mas buo ka. I-type mo ang mga salitang ako ang pinili. Hindi iyon panaginip, hindi iyon pag-asa lang. Ito ay kumpirmasyon na tinatanggap mo na ang katotohanan na matagal nang kumakatok sa loob mo. I-type mo ito ng mabagal at hayaang ang bawat titik ay maging pag-amin na hindi ka nababalik sa lumang bilangguan ng pagdududa. Ikaw ay binabasbasan habang lumalakad ka. Ikaw ay pinapawi habang humihinga ka. Ikaw ay pinatatag habang bumibitaw ka. Ikaw ay pinagbubukas habang tumitigil sa pakikipag-away sa lumang sarado. Ikaw ay hindi nawawala. Ikaw ay hindi nahuhuli. Ikaw ay hindi nakalimutan. Ikaw ay inilalapit sa lugar na para sa iyo mula pa noong una. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.